Go. Hi, good morning mga puso. Welcome sa ating weekly Magtanong kay Mang Tani. So, kahapon po nag-live tayo para sa bagyo. But ngayon, ganun pa rin po. We will update you kung ano na yung nangyari sa bagyong Chadeng na nagbabanta na magdala ng mga malalakas pagulan dyan sa buong Mindanao. Maliban po dun sa it is not a very strong typhoon. It's a tropical depression. It's not a very strong tropical cyclone, sorry. At ang ano nga po nito ay halos maging LPA na lang siya. Inasa ng pag-asa na magiging LPA siya pagtama niya dyan sa may Davao Oriental. So titingnan natin kung ano yung latest na impormasyon tungkol dyan. And of course, marami nagtatanong kung ito bang ulan na dadalhin nito sa Mindanao ay makakabawas doon sa naranasang tagtuyot sa malaking bahagi ng Mindanao, maging sa Visayas at dito sa Luzon mga kapuso. So ngayon dito sa I Am Ready Command Center, kasama ko po ang morning shift, si Wilson, ang ating producer, si Paul, ang ating artist, si Faith, ang ating PC, at si Mai, ang ating online producer. At ang inyong pong lingkod, si Mang Tani. Yes, Mai, anong iyan natin sa kanila? Okay, so ito na pong update doon sa bagyong Chadeng. So mga kapuso, ito ay naglandfall kaninang 5:30 ng umaga. Naglandfall po yan sa may Davao Occidental. At nung tamang-tama yung paglandfall na yan, as expected, ito ay humina na at ngayon ay isa na lamang low pressure area. So what does it mean? Unang-una po yung pagtatanggal ng mga tropical cyclone warning signal. Signal number 1 sa lahat ng lugar sa ating bansa ay ibinaba na po. That's because ito ay isa na lamang low pressure area. Pero mga kapuso, yan ay yung signal lamang po ang tinanggal, pero patuloy pa rin itong magpapaulan sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong araw na ito. Yun ang gusto naming ipaalala mga kapuso. Humina po itong bagyo in terms of wind. But in terms of rainfall, hindi pa rin po natin masasabi na hihina rin yung ulang dala na nito. So dapat manatili kayong I am ready. Muli, nangyari na po yan last year. A tropical depression weakened into a low pressure area, but Bicol region and other parts of Visayas continued to experience heavy rains in spite of the fact na naging low pressure area na lamang isang tropical depression, and that resulted to several deaths and flash flood and landslide. At sana naman po wag mangyari ito, pero again mga kapuso, mataas po ang posibilidad because of the intensity ng ulang nakikita namin galing po sa mga iba't ibang rainfall model. Okay. So nasaan na siya ngayon? As of 8 o'clock this morning, 7 o'clock, ito ay nasa vicinity ng Malungon, Sarangani. So nasa may southern part po ng island of Mindanao itong dating bagyong Chadeng na ngayon ay isa na lamang LPA. Okay, tapos okay, so ito yung clouds po niya, Mang Tani. okay, so yung pinapakita po namin sa inyo, yung kulay dilaw na yan, at yan yung cloudiness pag-ulan. Now so saan nga po ba talaga? okay, so looking at the latest rainfall forecast, okay mga kapuso, so yan po yun. At makikita nyo iba-ibang kulay, hindi lang po kulay dilaw. Yung dilaw is for moderate, yung orange for heavy intensity, intense for intense rainfall of course, at yung pink ay torrential. So scattered po yung iba't ibang kulay for heavy intense. That means maraming bahagi ng Mindanao ang makakaranas ngayon ng malalakas sa pagulan hanggang mamayang hapon yan mga kapuso. So muli yung pong panganib, yung the threat of this LPA remains kahit po hindi na siya isang bagyo. So manatili po kayong I am ready sa mga pag-ulan, Davao Region, Sorsogon,
BARMM, Northern Mindanao, hanggang dyan sa may Zamboanga Peninsula, kasama na po yung Sulu Archipelago. So for today, the whole day today, ay maulang panahon po ang inaasahan sa Mindanao. Due to the LPA, formerly yung TD Chedeng. Okay, next magtani. Yung Visayas po ba, uulanin pa po ba? Well, yes, according dyan sa ating titingnan, see yung pong halos buong Visayas, mula dyan sa Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Island, hanggang dyan sa may Panay, makakaranas po ng mga pag-ulan. Although yung intensity ng ulan medyo mas mahina, but nonetheless maulang panahon pa rin po inaasahan sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na sa central at western sections. So maulan din yan, Maya. Siguro sana yung pong mga nanonood, maybe you can give us feedbacks kung ano na po yung nararanasan sa inyong lugar, particularly dyan sa Visayas at Mindanao. Now, Luzon. May Maropa, Bicol region. Hindi yun kulog. Kami mag-comment na naman. Okay, so Bicol region, may Maropa, Palawan, meron po mga pag-ulan ngayong hapon, pero almost yung southern part ang may ulan, pero Bicol region almost nil yung chance ng ulan, as well as yung may Maropa, yung Mindoro, except po yung Oriental Mindoro, at yung Calabarzon, ganun din mga kapuso, mababa ang chance ng ulan ngayong araw. Cavite, Laguna, Batangas, possibly yung northern part ng Quezon, yun po yung mga may pag-ulan. Si Krakatoa, Kilimanjaro. Look, inspired ng Bulkan. Humiya na rin ang ulan sa amin sa Cotabato City. Okay, Tapos good. si Lia Garcia Laroscay, we are experiencing moderate rain since yesterday night until now dito po sa Davao City. Okay, thank you so much po sa mga feedback na ganun. We appreciate that. Okay, so after Mimaropa and Calabarzon, anong susunod? Next ay hindi pa tayo nagkalabarzon. Sorry. Ayan, Calabarzon. Bicol, I'm sorry, Bicol and Yeah. Bicol. Bicol and Mimaropa. So sa Calabarzon, ganun din mga kapuso. Halos walang ulan sa Cavite, Batangas, pero dyan sa may parte ng Quezon, may posibilidad ng mga isolated rain showers, at kung meron dyan, posible rin dyan sa Rizal and Laguna. Pero mga kapuso, hindi po yan yung mga malakas na pag-ulan, and those rain showers have nothing to do doon sa presence of low pressure area dyan sa may Mindanao. Mahina daw yung internet natin. Mahina? Nag-pause ba? Na- Sa'yo ano ba ba? po? Pause. Nag-pause? Nagpo-pause siya, tapos bumabalik. Tapos nagpo-pause ulit. Tapos, What does it mean? Ewan ko kung internet ko dito. Kasi So, connection yun? Well, hindi ko yung nag-isang nagsasabi. Pero, tignan Ay, natin ba't ganun? Parang blurred. Hindi, ganyan lang po yung preview niyan. Kasi sa atin siya lumalabas. Ganun. Yan, ba't luminaw? Ganun po talaga. Pero sa akin hindi naman siya nag-pause. Panoorin ko lang. Okay, next. Metro Manila? Metro Manila. Okay, sa Metro Manila, ganun din mga kapuso, we don't expect significant amounts or significant rain showers or rainfall dito sa atin. So, we will remain dry, halos sa tuyo mga kapuso, at maanisangan. Yeah. Yes, we expect yung init factor to reach 37 degrees Celsius this afternoon. Kaya mga kapuso, hindi po tayo apektado at walang ulang dadalhin dito yung nasabing low pressure area dyan sa Mindanao. And then Northern and Central Luzon. Ganun din mga kapuso. Wala na rin pong inaasahang ulan, unlike the other day. Meron pang mga rain shower sa hapon, pero ngayon meron bihirang-bihira na lamang dyan sa may Cordillera, like dyan sa may Abra and Benguet, yung thunderstorm rain showers, pero very light, at dyan din po sa may parte ng Aurora. But dyan sa may Cagayan Valley, dyan sa may Central Luzon, halos walang ulan except Aurora lang dyan sa Central Luzon. So kasama po doon yung Bulacan. Yes, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bataan, Zambales, and Nueva Ecija. Kyle Wenchel, walang ulan dito sa Jensen pero medyo makulimlim. Okay. Good.
Thank you po. Ano pa? Yun lang. Joke. Asan na yung pinapanood ko? Okay pa naman siya. Diretso naman siya sa akin. Okay naman. Uulan po ba sa Region 6? Region 6 is Western Visayas. Hmm. Well, meron po. May ulan dyan sa Panay Island and Negros Island. Lalong-lalo na sa Negros, yung provinces dyan, Negros Oriental and Negros Occidental, ay may pag-ulan. At ito ay dulot po nung LPA dyan sa may Mindanao. Okay. Ellen Elboder. Good morning, Nani. Kamusta naman po lagi ng panahon sa Cagayan Valley, watching from Taiwan? Oh, wala po. Mababa ang chance ng ulan. When we say, hindi masasabing maganda, pero mababa yung chance ng ulan and it's not cloudy. And again, mainit po dyan sa may Cagayan Valley today. Olonga po daw po. Olonga po ganun din, yung sa may Zambales. Possibly yung mga sa bulubunduki lugar niyan may konting rain showers, but generally dyan sa Olonga po halos walang ulan, mga kapuso. Estrella Sur, malakas ulan ngayon sa Davao City. Okay, thank you po. Becca Baoy Gonzales G. Kasi wala nakalagay ko sa whole night up to this time umuulan pa rin po. Okay, so please, kung pong magbibigay kayo ng info regarding yung weather, present weather, please indicate kung nasan po kayo para makarating din sa ibang kababayan natin kung ano nangyayari sa ibang bahagi ng Pilipinas, lalong-lalo din mga nasa abroad, na mabibigyan natin sa impormasyon, yung mga may kamag-anak sila, lalo na dyan sa Mindanao, Southern Mindanao, na dinadaanan po ngayon itong low pressure area. Cagayan de Oro City daw makakaranas din daw po ba ng malakas na ulan? Cagayan de Oro, yeah, most likely, yeah. Ayan. Maulan po. Ang halos buong Mindanao, mga kapuso, may ulan. Yun nga lamang. Ang mahirap kasi doon kung saan lugar may mga malalakas sa pag-ulan. But generally, buong Mindanao po ay magiging maulan ngayong maghapon ito. Hanggang kailan, Mang Tani, magpapaulan yung LPA Okay, na dating so bagyong ang tinignan natin, siyempre Mindanao na lang tayong mag-concentrate. Tinignan natin yung today, the whole day Tuesday. I-extend natin yung ating forecast up to Wednesday. So yan po ay gabi na hapon na ng Tuesday, mga kapuso. Maulan pa rin sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo dyan sa yung pagdating ng hapon at gabi, yung Zamboanga Peninsula. Now, asan yung Wednesday? Yan. Starting Wednesday early morning, makita nyo may mga pag-ulan pa rin dyan sa eastern section, Bicol, Davao, dyan sa may Caraga. Pero mapapansin nyo, mga kapuso, with respect to space, halos nabawasan na po ng malaki yung mga ulan na maranasan. At sa hapon, wala na yung mga matitinding pag-ulan. Meron yung mga moderate rains. Bukas po to. Yeah, bukas na yan ng hapon. Zamboanga, ARMM, Northern Mindanao, Soxargen, BARMM, I'm sorry, not ARMM, BARMM, may mga pag-ulan. So definitely mababawasan yung mga malalakas sa pag-ulan, yung frequency mababawasan din as the low pressure area moves away from Mindanao. So diyan po sa pagdating ng Thursday, wala na halos wala nang ulan. So yun yung sinasabi natin na will it affect yung ongoing drought condition? Yes, somehow. But the thing is, right after na mawala pa yung LPA, then definitely the atmospheric condition will be back to again, walang ulan, mainit ang panahon, at mataas ang temperatura. But anyway, it's a reprieve, no? Na somehow may mga pag-ulang naranasan dahil for the past several months talagang halos walang ulan po sa malaking bahagi ng Mindanao. Okay. Sino to? Randolph Barcos, meteorologist, spotted another low pressure area outside Par. Any trajectory for this one? Hindi pa naman siya actually tinatawag na low pressure area. Yeah, hindi pa po. Baka yung parang circulation, cloud level or pero hindi pa po siya ang natin, mga kapuso, ay ang tag dito. Tingnan natin, pero kapag nagkaroon uli ng bagyo, nabuo yung circulation na yan, medyo active this one. Yeah.
Although parang magiging ano siya, low pressure area, pero Pero sa ngayon, wala pa siya sa... as it moves towards the LPA, LPA-PR, mawawala uli siya. Okay, so yun ang isang ano natin mga kapuso. Magbabantay tayo and let's hope na sana po matapos na yung how do you call this one? Yung impact ng Nakita ako. Pinurong ko lang yung screen para hindi putol yung ano. Ikaw, huwag kang maputol. Ayan. Nandun ako, nandun lang. Ito lang yun. Ayan yung box. Para lang kita mo yung sarili. Hindi, at saka yung graphics. okay. Maliit kasi yung screen, hindi tayo kasha. Watching from Lanao del Norte. Pero wala sila sinabi kung kamusta. Ano yung watching from? Meron ka lang Katipunan, ganun? Zamboanga del Norte. Meron ka lang ganung lugar dun sa... Okay. Um, Okay, so yun po yung mga taga Zamboanga. So most likely baka hindi pa nila nararamdaman yung ulan. So yung kanina mahina daw sa may Jensen men. Apo. Okay. Pero ano, tapos makulimlim. Pero Diyan makulimlim. Definitely mga kapuso, magkakaulan po dyan. Yun nga lamang yung intensity ang mahirap i-forecast. Pero yun, the mere fact na makulimlim, effect po yan itong LPA na dating bagyo. Ano ito, hindi ko maintindihan yung name niya. Pero sayang kahit ulan na lang sana dito sa Antique. Ayan. Kasi tuyo na yung pananim Yes, namin. opo. Yan naman ang ano natin. In terms of wind, talaga pong walang hangin to kahit na even before na pumasok siya ng PAR, talagang mahinang bagyo to. Ulan po talaga ang dadali nito. Kung gaano kalakas, pero doon po sa tinitingnan namin, mukhang hindi masyadong malalakas ang maranasan dyan sa may... yan. Wala ka pause. Sa may- Hindi yan naka-play. Sa may Mindanao. Ay, saan yan? Visayas, Cebu. Cebu. Talisay City, Cebu. Okay. Ano pa? Saan na yun? Nawala. Oh, Wala ako noon. ano tayo? Sabihin mo. Sorry. Okay, Teka naalala lang. mo na kagad. Teka lang. Okay, di ba? Paul, naka-export yung ano mo. Win na lang yung win. Sige na nga. Hindi ko pa nakuha. Oh. So mga kapuso, tingnan natin yung wind Lo, ano yun? forecast map ng... May ganyan sa taas. At tingnan natin kung meron pang ano doon sa wind map kung may nagpe-persist pa bang northeast monsoon o yung northeast wind flow. Medyo nawala po dahil merong dumadaan na isang low pressure area or circulation dyan sa may south ng Japan. Totoo pala yun, akala ko. Ano? Eto. Okay. O Mang Tani, Yeah. hindi pa daw po ba tag-init? Yes, hindi pa po so far. Hindi pa dinideklara ng Pag-asa. And what you will notice that kung dito sa Luzon, malamig pa rin po sa umaga. Malamig pa rin. Masakit So, nga ako. yun nga. Ay, nagkasakit po si May dahil malamig sa umaga, mainit sa Weird, tanghali. Ito, pag lumalabas ang bahay, kailangan may air condition na kasama po yan. May bit-bit. So, yun ang isang ano natin mga kapuso. Malamig pa rin. So, that means, hindi dahil sa ano pero kapag po purely easterlies na tayo, talagang kahit sa umaga, maalinsangan na mga kapuso. So, we still have that weak northeast monsoon. That's why may mga pag-ulan po dyan sa ilang bahagi ng northern Luzon mga nakaraan. Now, tingnan nyo yan, Saturday, meron pa rin konting... Joke. meron pa rin ano tayo dito? Surge ng northeast. So, yun yung isang ano, I don't know, but maybe that could still be the reason kung bakit hindi pa pwedeng ano. Kasi mga kapuso, pag dineklara natin dry season na, talagang totally wala na pong northeast monsoon. At ang papalit talaga yung easterlies. Pero huwag kayong mainip. It's only, ngayon? 19th of this March. Last year, kailan nag-onset? Nag-termination? Terminate. April. Imagine. April 10. Yun yung parang... Imagine, April 10. Maaga yata last year yung Holy Week. Kaya nga. Tapos, hindi pa tag-init. Yes. March pa, Yeah. Ano ba naman yung Holy Week na yan? March, northeast monsoon. So, Which yun, is better. Yes. For
So, comparing yung last year's termination versus ngayon po, napakaaga pa mga kapuso. Imagine, halos isang buwan pa yung pagitan. So, ano lang po kayo, let's enjoy yung malamig na umaga. Although si Mai, hindi niya na-enjoy yun. Kasakit. Ayoko na yan. And of course, yung pong, yun nga lang, yung maalinsangan ng panahon sa tanghali. At yun yung magdadala ng mga pagkakasakit mga kapuso. Limbawan, John Moore, wala, pumasok na po ba yung Easter East Mang Tani? Wala nang tail end eh. Wala pa, pero yeah, papasok po yung Easter list. Pero yun nga, most likely dyan sa Visayas at Mindanao. And then, tingnan nyo yung Sunday na yan, yung meron pa rin konting northeast monsoon. Pero yan po, mga huling hirit na lang yan ng northeast. And most likely, baka next week, talagang tuluyan ang mawala. And that will serve as the reason kung pwede nang ideklara ng Pag-asa yung simula ng dry season. Okay. Dolores Pulido Buen, ambon lang dito sa Labangan, Zamboanga del Sur. Emma Yamamoto, sa Metro Manila, Caloocan City, may ulan at bagyo din po ba? Wala pong bagyo. Saan? Caloocan. Wala pong bagyo. Well, actually, wala nang bagyo. Tsaka wala rin, may ulan ba ngayon sa Caloocan? Wala po. Wala sa Metro Manila? Metro Manila, wala. Pero maalinsangan. Yeah. More ulan siguro. More ulan po, lalo na sa Zamboanga, nahihirapan na yung mga tao. Yung Zamboanga, may mga ulan dyan. And again, posible na because of that rains, malagot o maputol yung ongoing drought condition, but it doesn't mean na sagot na yan sa problema. Marami ng lugar ang naapektuhan, and yung isa o dalawang araw na ulan may not be enough para po ma-sustain yung o maapektuhan o makatulong doon sa mga tuyong pananim. Quezon daw po ba may ulan? Need na daw po ng ulan Quezon? sa kabukiran sa Candelaria, Quezon. Candelaria, ang ano po kasi niyan, yung northern part lang, pero mga kapuso, yun nga, hindi masyadong malalakas. Yung LPA po, walang epekto dito sa atin, kasama na ang Quezon. Pamela Dingla sa Sumago, Mang Tani, di pa ba talaga sour kasi yung balat ko nagbibitak-bitak na. Actually, di ba, yung bitak-bitak dahil sa malamig. Malamig at dry. Oo. Kapag summer, di ba pag summer nga, hindi parang magbibitak-bitak. moist ka. Yes. Kaya yung humidity. Kaya kita nyo, lagi yung pinakawisan. Oo. At least, di ba, hydrated yung skin mo, nag-dry naman yung loob mo. Yes. So, yung northeast monsoon, yun yung nakaka-dry ng skin. Pag po habagat at saka easterlies, yan yung malagkit sa pakiramdam. So, nagpapawis-pawis kayo, hindi madra-dry yung inyo, hindi matutuyo po yung inyong balat. Pero yung loob nyo, matutuyo. Okay, wala palang bagong update ang Pag-asa dun sa may mga drought. Yan lang, yung end of March possibly. Pero forecast pa to. Forecast yan. So, outlook. Posible na, yan, pakita mo yan. Ito mga kapuso, yung ipapakita ni Mai, ito yung outlook ng Pag-asa after the end of March. Yan, ito. Now, ang isang nakikita ko diyan, Mai, baka ito ay mabawasan. Yung sa kahit Mang Tani kasi 'di ba ang definition natin ng drought, dry spell, dry condition is for number of several months. Yes. Ay hindi naabot yung normal. Either, yes. So ganun na mangyayari. So kung yung ulan, say for example diyan sa Zamboanga, Sibugay, posibleng umabot na ng more than half. Kasi for the month. For the whole month. Kasi yung 60%. So most likely hindi na drought condition niya kasi naputol na yung 3 consecutive months mo. Pero pwedeng nasa dry spell siya, dry condition. Pero ganun pa rin yung impact mga kapuso. Yun pa rin po yun. So yung ulan, pansamantala lang yun. However, yung definition na apektuhan but yung impact most likely pa rin po yun. At yung mga merong dry spell, yung kulay orange at yung dry condition, posible rin pong magbago, lalo na dyan sa Mindanao because of the passage or the effect nitong LPA na dating bagyo. Let's wait and see, but again, ang isang natin, it's just temporary dahil baka after nitong LPA, we will again have several weeks or even months na wala uling ulan dyan sa Mindanao. At mga kapuso, kung titingnan niyo po yung track nitong bagyo,
It's far south, which is unseasonal. Kasi po normally do we have the track nung March? Ito po yung Ayan yung actual track niya ngayon. nangyari. Yeah. Kita nyo, nasa siya, dyan sa tumama sa may Davao Occidental. Bihirang bagyo. Siguro tingnan nga natin, when was the last time na dinaanan sila ng bagyo? Yung Davao region. Davao region. Yes, lalo na yung Soxargen. Gusto mo talaga. Hindi, tingnan lang. Pero mga kapuso, tingnan nyo yung Ako na hamon. Wait lang. Saan na yun? Hanep. Ayun pala yung bago. Hindi, Ayan ganyan ba yung ba siya? okay. Ito yung Sige. average track kapag dapat gusto mo i-side by side pero hindi ko kaya. Hindi, wag na. Tingnan na lang natin. Ito po yung norm, yan yung average. yung para sa buwan ng Marso, mga kapuso. There are 2 tracks, possible tracks. Yan po yung normal, Not normal, yan yung average cyclone tracks. Although bihira naman yung bagyo ng March. But what is noticeable is that kung magkakabagyo, ay dyan po pupunta sa may Caraga region, tatawid ng Visayas, papunta ng Palawan, and then out into the West Philippine Sea. Or yung isa naman po ay papasok ng PAR, east of Visayas, and then magre-recurve pabalik ng Pacific Ocean. But itong si Chaneng, it's far south, dyan sa may Soxargen tumuloy. So again, medyo hindi normal yung kanyang track. Pangit. Ang ginawa mo? Pinili ko lahat ng taon. Wag. Hindi pwede rin, pero ang mo Hindi ito. ko masyadong kita. Dito, yan lang. Ito lang po, Eastern Mindanao lang. Last time na nagkaroon ng bagyo sa may Davao region ay dami naman ito. Ito. Ito, ano to? Yan. Okay, ang ginagawa po ni mga kapuso ay tinitingnan niya yung Zoraida 2013. 2013 sa Davao. Yes. Okay, so 6 years ago. Roughly 6 years ago. Was it the latest? Most likely. Zoraida, Wilma, 2013 din. Okay. May nyo ba dun? 2013? Wala, 2015 yun 2013. Zoraida 2013. Pati yung Wilma 2013. November. Tas magkasunod sila. Okay, so itong isang natin. Ginakita niyo yung pangalan W and letter Z. So that means end of the set. So normally doon po yung mga kapuso. Pwede ipakita. Dumadaan yung bagyo diyan mga later part of the year, which is normal. Bagyo, pagka, di ba, October, November, December, yung Mindanao. Sa Mindanao. Ngayon very unlikely na March, letter B, dyan dadaan sa may southern part ng Mindanao. So again, siguro titingnan natin yan if that irregular track has something to do with the ongoing El Nino. Baka mamaya isang natin kasi yung sea surface temperature plus tinignan sa atin kasi yung ridge dito sa may north of the Philippines, yun yung nag-steer doon sa bagyo para umano siya ng to move westward and not west-northwestward. Pamela, yung kanina sabi niya nagbibitak sa'yo, akala daw niya i-advise natin sa kanya mag-lotion. Well, actually. Pero sa'yo, nagbibitak-bitak na. Mawa naman. well, actually. Sige, pwede kang mag-lotion, iha. Okay. Tess Cabarloc Bernardo. Sa Samar Catbalogan, uulan daw po ba? Tapos sa Bohol daw po maulan. Yes. Makas, magtutuloy-tuloy Very pa good. daw tomorrow. Mukhang hindi na po yung sa Bohol, ngayong maghapon lang. At most likely bukas medyo mabawasan na yan. Baka wala na ng ulan. At dyan sa Catbalogan, may posibilidad na may pag-ulan pero hindi po malalakas at mukhang makulimlim dyan sa may Catbalogan ngayong maghapon. Ano to? Cheryl Che Campa. Bakit po dito sa Middle East umuulan after winter at before winter pagkatapos ng tag-init? Sa Middle East, sa kaya sa Middle East? Well, pero Mang Tani, nangyayari din sa atin. Yung parang after ng before dry season. Oo. Tapos yun yung, Agua de Mayo. Yeah. Okay. Yun yung
Yeah, yung first rain shower. May pa yun. Hindi, thunderstorm season yun eh. Kahit naman yung April, merong maaga nagsisimula yung thunderstorm season. So, ano po yan? Normal yun, yung changing weather pattern or climate. Although hindi ko lang maano kung ano yung triggering mechanism bakit nagkakaroon ng ano yun. Pero, hindi po ano yan, hindi abnormal yan. At dito rin sa atin sa Pilipinas, ganun din, May. Si Tasrina Jalali, ulan po ba banda sa Zamboanga? Oh yes, definitely may ulan po. Zamboanga Peninsula, all Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. Azen Queen, may low pressure po ba dito sa Dumaguete? Wala po. Ang LPA nando sa Mindanao, pero Pero may- magkakaulan dyan sa Dumaguete. Sino taga Dumaguete? Si ano? Si Rafi. Rafi. How's he? I don't know. Hindi I think na, no? he's doing well. Okay, good. Anong ano niya You ngayon? miss him. Yeah, anong trabaho niya? Nagsistringer siya sa atin, or nagko-contribute yata siya. Tapos nag-aaral yata. Actually, hindi ko alam. Ah, Or meron siyang local radio. so nasa media pa rin siya? I think. Okay. Hill Benedict Goyena, bakit po makulimlim dito sa Albay? Well, posible po yung Abot. easterlies. Pero hindi na ano yun. Ang layo na ito. Tapos na ano. Ano lang po yung local weather lang din sa inyo. Pero hindi na po ano yan, hindi na related dun sa LPA. Mang Tani, Yeah. pagka ba lahat ba ng lugar parating merong weather system na nakaka-apekto? Kasi Yes. kunwari, di ba, yan, may LPA, Ah. yung LPA affecting Visayas, Visayas and and Mindanao. Mindanao. Sa Luzon, ngayon, Pwede, yung easter, kung ano yung prevailing wind, halimbawa dyan sa may extreme northern Luzon, tsaka northern Luzon. parati bang may present? Kasi tas minsan, di ba, may localized thunderstorm Yes, lang. So yun, So, localized thunderstorm lang. Walang malakas na walang wind air mass system. na wala. Oo. Ang ano na lang Ito. nun, yung convective heating, yung nainitan yung lugar mo, then you have moisture, and then yun ang uulan. But in some areas, wala yung ganung pangyayari dahil absence of moisture kahit na naiinitan yung ano. So, merong mga local weather na tinatawag. Ang nagiging ano natin, that's why we have the monsoons. Yung northeast and southwest monsoon, yan yung mga large air masses na nakaka-apekto sa atin that again covers yung the entire Luzon or Visayas or even the entire Philippines. Pero yun nga, pag wala yung dalawang monsoon na yun, we have the easterlies, we have, or kung wala yung easterlies, localized weather lang talaga yung nararanasan natin. So yun po ang ano natin mga kapuso, yung tinatanong ni Mai, talagang may pagkakataon na kapag wala kang amihan na tabagat, local weather lang yun or local thunderstorm na hindi nakaka-apekto sa ibang probinsya o sa ibang karatig na lugar. Okay. J. Martin Cruz, wala na po ba kayo nakikita sama ng panahon na papasok po sa TARS? So far, wala po. Walang makikitang papasok sa PAR so far. Sa ngayon. Maybelline Bolo, kahit isang araw lang po ng malakas na ulan dito sa Zamboanga, solve na kami. Wala pang traffic dahil sa ulan. Hey. Walang? Traffic dahil sa ulan. Laugh out loud. So wala, ayun, magano po kayo? Sana nga umulan para mabawasan yung nararamdaman yung ano diyan, no? Yung init. Yan. Tsaka makakatulong din kasi 'di ba Magta, ay para sa Bontoc talaga. 'Di ba sa Bontoc, sunod-sunod yung grass Yes, fire. Yung may possibility ba na yung sobrang init, yun talaga yung mag-cause ng ulan? Yes. Pwede yun. Ah. Pero as in yung direct, as in yung walang Yeah. walang nagtapon ng upos ng cigarette or walang nagsunog. Pwede ba yun na dry lang yung land tapos Yes. sobrang init? Biglang may mag-spark. Yes, in some cases meron ganon, pero mukhang dito sa atin talagang ang one of the major causes ng forest fire ay again yung human activities, yung mga nagka-camping, nag-iiwan ng mga pinag-anuhan nila, yung kaingin system. So yun yung mga pangkaraniwan, pero yung ang isang kasing natural causes ng ano, isa sa mga yung lightning. Okay, Lightning strike na pag tinamaan yung isang puno magliliyab and that's it, and then coupled with yung very dry atmosphere, yung walang ulan for so many months, so yun. But hindi yung araw na directly tumatama sa dry land. So yun po ang isang ano, pero
ang isang ano nga natin mga kapuso, yung vulnerability ng katulad niyan, hanggang ngayon, wala pang ulan sa Cordillera. So, yung chance po na magkaroon uli ng panibagong mga forest fire, tumataas mga kapuso. Okay. Limbawan, John Moore, bakit po minsan mainit po sa Batanes region kahit na malayo siya sa equator? Ano po yun? Depende rin sa existing hangin. So, kapag po northeast monsoon, talagang malamig din sa Batanes. Pero pag easterlies na yan, kahit medyo malayo ka sa equator, talagang yung hangin na ang nagpapainit sa inyo. Kita niyo yung mga bansa na malayo sa equator, meron din silang summer na tinatawag. At again, it's because of the effect ng air masses na nakaka-apekto sa kanila. J. Martin Cruz, wala na po bang bagyo na magla-landfall sa Luzon? Well, wala pa sa ngayon, ha? Ang isang natin, May, ay yung sa Luzon, matalaga pa, mga pagdating ng June, July, August. Kasabay po ng pagsisimula ng habagat. Yeah. So may nagtanong po kailan na simula ng habagat. Well, matagal pa po yun. Last year, kailan nag-onset ang habagat? June. I imagine June 8. That was last year. And then a year before that, 2017, 24th of May. 24. Tingnan nyo. So, talagang... Pati yung 2016. Pares pala, no? Okay. So, matagal pa, ho? Now, ang isang ano nga natin, mga normally, second half ng May or first half ng June. Now, because of the ongoing El Nino, yun yung isang inaano nila na posibleng ma-extend yung ating dry season. So, instead of May, posibleng June. So, yun yung titingnan natin mga puso. Ako, naalala ko na naman dito sa Metro Manila. Baka mamaya yung water supply na naman natin. Di ba? Oh. Hirap na. At saka ayoko na. Sige, ano yan? Hindi, ano yan? Tawag dito. Ano yan? Pagka yung habagat, pagka, di ba may El Nino? So, yung start lang ba ng habagat yung maapektuhan? Even yung the habagat itself, yung daw season. Yung ano niya, yung strength niya. Yes, maapektuhan. Pero, if you will remember, ang sabi ng Pag-asa hanggang June. So, medyo short-lived ito. Kung ito ay magtatagal ng during the southwest monsoon period, posibleng maapektuhan yung southwest monsoon. But since baka maagang matapos to, so most likely, yung El Nino, so most likely, the rest of the habagat season, hindi na maapektuhan. So, if hindi maapektuhan yan, so expect, kung hindi man normal yung ulan, baka mas maraming ulan. Pero Mang Tani, di ba, kahit na mag-end yung El Nino ng June, yung impact niya, yes. But not for the entire southwest monsoon. So kung southwest mo mga hanggang September, so pagpalagay mo na the whole month of June, kahit na matapos siya ng June, posibleng apektado pa siya, or even yung first half ng July, but you still have August and you have September. Ano ba yung rainiest months natin? August and September. As well as yung occurrence ng bagyo. Pero possible ba na mag-end siya ng June, tapos kunwari July, August, affected pa rin. By September ba, possible ba na may lugar pa rin na may mga drought or dry spell? Well, depende siya. But palagay ko, mukhang wala na. Yeah, mukhang ma-neutralize na ng ulan ng September yung ongoing dry condition. Ang isang nakakano dyan ay kung yung El Nino will last yung the whole southwest monsoon, posible na may tuloy-tuloy pang dahil malamang yung pero pangkaraniwan talaga yung southwest monsoon will bring enough rains kahit na hindi sobra-sobra, kahit na yung kalahati lang or dito sa atin yung kalahati yung half month rainfall, marami na yon para sa agriculture, sa kasi nga pag sumobra yung ulan naman, di ba, pahabaha naman yung natin nararamdaman. LPA na lang, ha? El Nino pa rin. Angela de Gabriel, may chance po ba na lumakas yung weak El Nino? Ano ba yung weak El Nino? Okay. Ulitin mo yun. Yung El Nino intensity po depends on the deviation o yung warming ng
Pacific Ocean, particularly yung Central and Eastern Equatorial Pacific. The warmer it is, the intense yung El Nino. So when we talk of weak El Nino, yung warming niya, yung abnormal warming ay nasa may around 0.5 of a degree. Ganun lang po kainit. Pero sa dagat, mainit na yun. So if it's about more than 0.5, say 0.7 to 0.8, yun yung tinatawag nating moderate El Nino. And if it's almost 1 degree difference, ang tawag naman po doon intense or strong El Nino. So itong weak El Nino, ito yung the warming of the sea surface temperature, but it doesn't mean na weak din po yung impact. Kung tayo ay hindi naghanda, you can have a weak El Nino, but you can have a huge impact ng weak El Nino na yan. Parang bagyo lang po yan. It could be a tropical depression, pero pag nagpabaha at maraming pinatay, kahit sa tropical depression, ang tindi naman ng naging impact niya or effect niya. Okay. Kimberly Kyles Diaz, dito po sa Tagum, Davao, until when po ang ulan? Going back kasi ako to Manila sa 25. Bukas po, medyo pawala na yung ulan dyan sa Tagum. Latrell James Broso, posible po ba maging bagyo yung low pressure area sa labas ng park? O sakali, ano po posible epekto nito? Well, matagal pa po. Wala pa yan? Wala pa. Hindi pa siya nga LPA So, wag muna natin pag-usapan. Ang pag-usapan muna natin ay itong existing LPA inside the Philippine Area of Responsibility. Pagka dineclare naman na siya na minyak angin. Lemon wind. Ewan ko, Indonesian. Sa Indonesia ko. Kaya, Jennifer Abuya Johnson. Hello po, ask ko lang po kung kailan po ang simula ng bagyo sa Season? Central Luzon. Ano po? Pag may tumatamang bagyo sa kanila. Ano po yan? Yung mga bandang kasi yung Central Luzon, pagdating ng June, July, yung Northern Luzon yan Normally, mga pag sa Metro Manila, anyway, basta during the habagat, lagi pong may chance na dumaan din sa Metro Manila. Pero pangkaraniwan, kung mapapansin nyo, yung mga middle part of the year. Not middle part, yung mga August, September, October, yan po dumadaan yung may posibilidad dumaan sa Metro Manila. Metro Manila ba yung tawag niya? O Central Luzon? Central Luzon. Ayun, basta nagbagyo ng habagat. Pwede pong dumaan ng Central Luzon, mga kapuso. Chris, Limbawan, John Mark, kahit po ba niya posible po na magkaroon pa rin ng bagyo? Ayan, may bagyo na. Yeah, yun po ang isang natin, mga kapuso. Hindi po siya imposible. Yes, hindi imposible, hindi bawal na magkabagyo kapag may El Nino. Hindi rin bawal umulan. You can have rains, you can have typhoons, you can have... Okay, ang isang natin, in terms of rainfall, mas mababa po kaysa sa normal, minsan ng ulan, and then most of the time walang ulan. At ganoon din yung bilang ng bagyo. Lesser, a decrease in the number of tropical cyclones. Pati yung intensity. Ang intensity lumalakas. Habang may bagyo. Yes, habang may El Nino. Pero kasi di ba Mang Tani nga, di ba cooler than normal yung Pacific Ocean dito sa side natin. Ang nangyayari kasi, bigyan mo ako mag-ano ka ng mapa. Yung farther east of the country, yan dito, halimbawa. Wait lang, nasan po yung ito gusto ko? Ayan, yan na lang wind map. Nasaan na yung buo? Meron ako may world. Ayan. Ay, hindi ito yun. Putol. Where is that? Okay. So, you have warmer than normal nasaan? So, somewhere here. Pero nandito yun. Now, if a tropical cyclone will develop dito sa warm sea surface temperature, ang chance niya na mabuo at lumakas ay mas mataas. Now, as it moves towards us, dadaan siya ng pero considering na nakakuha na siya ng moisture and yung kanyang structure solid na. So, pag dumating dito sa atin, kuminsan malakas ang bagyo na siya. Pero kung dito mabubuo, near us, wala, bihira. Kasi maano nga sa atin.
malamig yung sea surface temperature. Yung mga ganyan masarap pag-usapan. Ba't na natawa ka? Wala na. Ano Mamaya nasaan na. na? Mamaya na. Ayaw, nasaan? Mamaya na. Mamaya na yun. Last na natin yun. Kahit daw po ba tag-init, may posible na magkabagyo. Oh yes, apo. Yung ano natin, March, April, talagang may chance. Kahit natigisan lang yan, there's a possibility na magkaroon ng bagyo. Kahit po tag-init sa atin, ha? Now, ang isang ano nga lang natin, because of the ongoing El Nino, yun, baka bumaba yung chance na magkaroon ka ng bagyo ng March, nagkaroon tayo. So, titingnan natin yung April and May. Pero yun nga po, pagdating ng June, mas marami ng bagyo with or without El Nino, kaya ano yun, may posibilidad po na ano. Pero again, ang outlook ng Pag-asa for the year 2019, we expect below normal number of tropical cyclones. When we say below normal, yung ating normal annual number of tropical cyclones ay 20. So ngayon ano nila, maybe 16. 16. Yeah, for 16. This year. This year, so nawala yung 4. And again, mga kapuso, nakita na natin kung gaano kahalaga yung bagyo sa atin. Pero nung tani, ano pa lang first few months, first quarter pa lang, Nakatatlo na tayo, yun nga eh. January, February, and March, titiisa na. Unlike yung mga ibang taon na nagkakabagyo lamang, pagdating na ng June, yung January to May, walang kabagyo-bagyo. Pero malaking tulong yan, ano? So, Mang Tani, may may pinopoint out siya. Ito yung parang circulation na to. Alright. Pero hindi pa naman to kasi existing sa ngayon din. Forecast, ano ba to? Ayan, hindi, forecast. Pero, possible kaya na mabuo siya like within the next several hours? days. Ngayon, pwede. Kaya nga lang, tinitingnan po natin mga kapuso, model output siya na hindi po yan yung actual na nangyayari. But again, this model is so good na yung kanyang accuracy halos ano. So, kaya na po, kung minsan may nakikita kayong circulation na ganyan, sometimes short-lived lang. Short-lived lang po yan because it's shallow. So, after some time, mawawala na rin siya. Ang isang ano natin mga kapuso, it's not enough to observe ng isang araw lamang o ilang oras lamang. You have to make observations for several days para makita natin kung that kind of circulation will continue for the next several days and again will attain yung certain intensity para maging isa siyang a tropical cyclone in the future. So hindi po yung isang tingin lamang may nakita kayo, ano na yan, no? You have to observe for several days para makita natin kung totoo ba yan o maya, because most often than not, sandali lang po yung mga ibang sirkulasyon and then after that, mawawala na rin siya. And on-off, yun lang naman po ano nun. Si Hill Sulit, kasali po ba yung Surigao at Siargao sa uulanin? Oh yes, yung Caraga region. Pero syempre, mas malalakas sa ulan dyan sa may Davao, Luzon, Sorsogon, BARMM hanggang dyan sa may Zamboanga Peninsula. Limbawan, January, sana mag-snow dito sa Pilipinas. Ang init kasi grabe. Mang Tani, yung sa Nebraska, binaha sila. Kasi parang may bomb cyclone. Okay. Tapos, sinabayan pa nung pagkatunaw nung ice. So, yun, alam niyo mga kapuso, sa ibang bansa, yung melting snow, yun yung reason, o yun ang dahilan ng kanilang that's their source of water, yung melting snow. Kasi na po ngayon sa spring na, tapos na yung winter. So mag-solstice na pala. March 21. Okay. Yung solstice, yun po yung equal length ng day and night. So that means yan yung spring equinox. Okay, so when equinox pala, hindi pala solstice. Ang equinox equal March 21. Okay, so March 21. Ano na ngayon? 19. 19, 20, 20. Tomorrow. Webes. Tomorrow. On Thursday. Okay. So may balita na tayo. Spring equinox mga kapuso. Ang spring equinox dito sa atin, hindi natin mahalta pero mapapansin nyo mga kapuso, yung dating umaga, alas 5. Naging gabi. Go. Mas
Wala na ako. Yung alas 6 ng umaga dati, madilim pa. Ngayon may araw na po. Tapos kung pauwi kayo, mapapansin nyo, alas 5:30 pa lang madilim na. Ngayon, alas 6 pasado na, may araw pa. So, yun. Ha? Kang makulit, ha? Okay, so yung length po ng daytime at nighttime, halos parehas na. Tapos, unti-unti na. Unti na, hahaba naman yung araw. Alas 6 na ng gabi, maaraw pa hanggang bago mag-7. At alas 5 pa lang ng umaga, may araw na. So, isa rin yun, Mang Tani, sa mga reason na nagiging mainit. Tama. Yes, mas mahaba yung daytime. Lalong-lalo na kung walang ulap. So, maagang sumisikat yung araw at gabi nang lumulubog. So, mapapansin yung mga kapuso. At kumisan na kahit po after sunset, mainit pa rin, maalinsangan pa rin. Yung mga bahay nyo, yung mga building, hawakan nyo yung semento, yung gilid, ang init. Yeah, madidinig na naman nila yung urban heat effect. Yeah. Tatanong ko ngayon, bakit mas may, kunyari 37 degrees Celsius dito sa Metro Manila yung heat index? Heat island, Tapos, heat island. Tapos yung, kunwari nag 37 degrees Celsius din habang nasa Siargao ako. Pero bakit parang mas mainit? Yes. Yun. Pero next sasagutin po namin yan pagdating ng tamang panahon. Ayun na nga, speaking of tamang panahon, nabasa mo siguro. Hindi! Sabi ni Raymond Buhay, nakikita ko na mukha ni Alden Richard pag tumanda. Galing mo. Ako yata. Hindi ko na Musik na bumungit ng kape si Em. Okay na o siya. Okay, so mga kapuso, napakagandang paki-save mo yung na yan, ha? Ay, na-delete. Na-delete? Dinlock ko na siya. Ano mong buhay I abhor lies. So mga kapuso, yun po ang isang natin, yung Bagyong Chedeng, naging isang LPA na after making landfall dyan sa may Davao Occidental, I'm sorry. Pero kahit po ito isang LPA na magdadala ng mga pag-ulan yan, ha, mga kapuso. So, maging I am ready pa rin kayo. Kahit po LPA na lang yan, yung ulan ng paghandaan nyo, hindi yung hangin na dala-dala nito. Wala na signal sa animang bahagi ng ating bansa. Lalo na dyan sa Mindanao, Visayas at Mindanao, magkakaroon mga pag-ulan. But in Luzon, kasama ng Metro Manila, ay wala pong ulang maranasan associated dito sa low pressure area na yan. Ha? Okay, so maalinsangan ngayon sa Metro Manila, I am ready kayo mga kapuso. At mula po dito sa I am ready Command Center with Wilson, si Paul, si Ev, kadarating lang, napakasipag, si Faith, and of course si Mai na may sinisinghot na hindi maintindihan ko ano, at ang inyong lingkod si Mang Tani po, sa lahat po na nagbigay sa lahat na nagtanong, nagbigay ng feedback, nag-comments, maraming salamat po sa inyo. God bless us all. Ang pagaling ito. Ano ba yan?